Nagkaroon ng Santo Papa ng dalawang bagong acute respiratory crisis kahapon at ibinalig siya sa tinatawag na non-invasive mechanical ventilation sa isa pang tila setback. Sa kanyang pakikipaglaban sa pneumonia sa magkabilang bahagi ng kanyang baga, ayon ito sa pahayag ng Vatican. Sinabi ng mga doktor na nakakuha sila ng maraming volume ng mucus mula sa baga o sa langsang Santo Papa sa ginawa nilang dalawang bronchoscopies kung saan ang isang tubo na may kamera sa dulo ay ipinasok sa ilong hanggang sa baga ng Santo Papa o sa airways at may sucker na nakakabit sa dulo ng suction para sipsipin ng fluid. Sinabi ng Vatican ng mucus ay ang reaksyon ng katawan ng tao sa original pneumonia infection at hindi ito bagong infection, at ang nakita sa mga laboratory test ay hindi naman nagpapakita ng bagong bakterya. Nananatili umanong alerto ang Santo Papa, oriented at nakikipag-cooperate sa mga medical personnel. Pero ang prognosis nananatiling guarded ayon sa Vatican. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang mga doktor kung ito ay nanatili sa stable condition. Bagaman sinabing nasa crisis na sila in the past tense at tapos na ang pinagdaan ng matindi ng Santo Papa kagabi. Ang crisis na ito ay bagong setback sa mahigit ng 2 linggong pakikipaglaban ng Santo Papa sa kanyang chronic lung disease at kung saan ito ay maaaring ma-overcome niya ang complex respiratory infection. Sa pinakahuling update na nilabas ng Vatican kanina, ang episode na ito, ang breathing crisis ng Santo Papa, ay sanhi daw ng significant accumulation ng mucus sa kanyang lungs at bronchial spasm. Ang mask na nakatakip sa kanyang ilong at sa kanyang bibig ay nagbuga ng oxygen para makapasok sa kanyang baga, sabi ng Vatican. Wala namang inilabas na anumang larawan ng Vatican, larawan o video ng Santo Papa simula na ito ay pumasok ng ospital noong February 14 dahil sa complex lung infection. Ito ang pinakamahabang pagkakataon na nawala o absent ang Santo Papa sa kanyang tungkulin sa nakalipas na 12 taon. Samantala, kinatigan ng Vatican ang desisyon ng Santo Papa na magpagaling na hindi nakikita ng publiko. Pero kahapon, isa sa mga malapit na kaibigan ng Santo Papa sa Vatican, si Archbishop Vincenzo Paglia, ang nanawagan sa kanya na dapat mapakinggan ng mananampalataya ang kanyang tinig. We need men like him who are truly universal and not only one-sided, sabi pa ni Archbishop Paglia. Ang 17 araw ng pananatili sa ospital ng Santo Papa, ang pinakamahaba na hospitalization ng Santo Papa sa makabagong panahon. Samantala sa iba